Punong bayan, ngayon ay pangalawang punong bayan ng bayan ng Pililya, isang matalik na kaibigan at kapwa lingkod at isa ring inspirasyon sa aking pagkapare, Vice Mayor Dan Masinsin. Sa mga local officials po ng Barangay Halayhayin at Barangay Kisaw na nasasakupan po ng ating parokya, sa mga mga pinuno po ng ating sangguniang kabataan, both sa Bugarin din, ay sa Halayhayin at sa Kisaw, sa mga tagapaglingkod po sa ating parokya, mga kapatid sa pananampalataya, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Magandang umaga rin po sa inyo, Father Noel. So, kaya ko po nasabi na ang Vice Mayor Dan ay inspirasyon ko. Kasi nung ako po ay nasa Tanay, siya po ang aking pinamamanhikan na magbigay ng panayam sa mga laiko. Lalong-lalo na po when it comes to financial stewardship. No po, aktibong kasapi ng CFC. Noon at ngayon ay MFC na po. No? Yan. Kaya po nung naging mayor siya ng Pililya, ako'y natuwa kasi alam ko ng isa sa nagiging kasangkapan sa isang tunay na paglilingkod ay ang pagkatakot sa Diyos. Takot sa Diyos. Kaya nga po napakaganda, minamahal ko mga kapatid, na sa panahon natin ngayon, ang simbahan ay kumikilala po sa mga ginagawang kabutihan, ginagawang maayos na paglilingkod ng mga public servants po natin. Mula sa barangay tanod, pataas po, mula sa pinakamababang pamamaraan ng ating paglilingkod. At napakaganda po na sa pagdiriwang na ito sa Jubilee for Local Government Officials, ipinapaalaala po sa atin na ang ating buong pusong paglilingkod ay kailangan nakatuon sa Diyos habang ginagawa natin ito sa ating kapwa. Yun po naman talaga ang dahilan, di po ba? At alam niyo po, minsan nangarap din ako na maging public servant nung ako po'y nasa halahala. Dahil po sa napakagandang pamamaraan at pagpapahintulit nila sila'y mapaglingkuran ko, nang matapos po ang termino ni Mayor Eli Pillas, dahil ako rin po'y always collaborating with the local government. Ako po'y hindi nanunuligsa. Ako po ay humihingi ng tulong at nakikiisa sa mga proyekto ng pamahalaang bayan. Kaya po, medyo ganon ang closeness ko sa mga namumuno. Kaya po nung panahon na yon, walang gustong tumakbong mayor. Doon po sa partido ni Mayor Eli, the late Mayor Eli. And I was approached by then Bukal Narsing Villaran, who is also a friend of mine. Very close din po sa akin. Sabi niya, Father, ako po ang pinatatakbong mayor. Hindi ko pa po talaga, hindi ko pa feel. Kung papayag po kayo, Father, kayo ang mag-mayor, ako ang magba-vice mayor. Tatanggapin ko po yon. Dahil nga po napakaganda naman ng samahan at nagsabi rin po ako sa kapulungan ng konseho ng simbahan at sa mga kapilya, nandun yung all-out support nila. So yun po ang nagbunsod sa akin upang tanggapin ito. Kaya lang po nung magpaalam ako sa obispo, then Bishop Gabriel Reyes, emeritus na po natin, tinapik niya po ako sa balikat. Ang sabi niya sa akin, pari ka. So, ibig sabihin, ayaw niya akong payagan. Pag wala po kasing pahintulot ng obispo, hindi po kami pwede kasi mawawala po ako sa pamamaraan ng paglilingkod. So, sabi ko, ay wala akong magagawa. Ayaw ng obispo eh. Then eventually po, nalaman ko na ipinatawag niya si Mayor Eli Pillas kasi kasama naman po niya dati sa San Felipe Neri sa Mandaluyong ang Mayor Eli bilang Knights of Columbus member doon. So yung pala pinagsabihan siya na, sinabi po kasi ito sa akin ni Mayor Eli huwag niyo kasing guluhin si Father Noe. Kayo na lang. Then eventually po, inilipat niya akong biglaan sa Tanay. Wala na po talaga akong pagkakataon, di ba? Kasi wala na ako sa
Halahala. Doon may property po ako sa Halahala. Then, na doon ako nag-i-stay din. Kaya meron kakarapatan. Kasi nasa puso ko po talaga yung paglilingkod sa mga mamamayan. Kasi po sa simbahan, although hindi po ito ang pananaw ng Katoliko, sa simbahan po kasi kahit anong panawagan namin sa ibang sekta, kapag may mga serbisyo sa simbahan, bantulot pong lumapit. Kasi ang sasabihin nila, hindi naman kami Katoliko. Pero alam niyo po, ang ginagawang paglilingkod ng simbahan ng pananampalatayang Katoliko ay hindi lang po sa mga Katoliko, para po sa Kristiyano. Sino ba yung mga Kristiyano? Di kasama na po ang mga born again, di po ba? Christian denomination. Kaya po alam nyo, isang nakakatuwang karanasan ko rin, palibhasa po, medyo maano ako sa politics, ano po. Nakasundo ko po ang mga pastors sa bayan ng Halahala. Ilan kami doon. Then eventually, ako po ang ginawa nilang pinaka-leader doon. Alam nyo po, kahit wala na ako sa Halahala, they keep on inviting me. Kasi maganda po yung samahan eh. Kaya po sabi ko nga kay Kuya Dan po talaga ang mga words of endearment ko talaga sa kanya. Kasi narinig ko po noong tawag dito, inauguration, Vice Mayor nung Sangguniang Bayan session, sabi nung mga kapatid natin na pastor na nasa likod ko po nagpapapicture, nakisama na rin ako sa picture nila, picture taking. Mayor, kami po ay magre-request ng meeting sa inyo, ha? Sabi ko, kasali ako dyan, hindi pwedeng hindi. Nagkataon naman po na nagpatawag si Mayor dyan, meron na akong schedule. Kaya po yung dalawang pare din natin sa Pililla, di na rin po sila nakasama. Pero nun po ang nais ko, kasi sa totoo lang po, ang nais ko ay pagkakaisa, pagdadamayan, pagsasama-sama kahit iba't ibang sekta. Kasi po, ang paglilingkod na bukal sa puso, lagpas ito sa kung ano ang niyayapos mo. I am a Catholic priest. I am a friend of Monsignor John Aliwalas. Kasi ako po'y naging parish priest ng Tanay, and they invited us doon sa interreligious gathering. Isa po ako sa dumalo nun sa misa namin sa simbahan ng Aglipay sa Pililla. From then on, naging kaibigan ko po si Monsignor Jun. Ito yung maganda yung kahit magkakaiba tayo ng niyayapos na pamamaraan sa iisang Diyos, meron tayong pagnanais na magkasama-sama, magkaisa-isa. Hindi po nakakahiya. Hindi nakakahiyang makisuyo. Hindi nakakahiyang makibahagi. Kaya alam nyo po, nung sa simpleng pakikitungo ko ng isang magandang pakikiharap sa isang pastor sa Halahala, yun ang nagsimula upang ako'y maging kasama nila. Nasa isang gathering po, siyempre Catholic, marami, hindi siya kinakausap. Ako po mismo ang kumausap sa kanya. Nagkwentuhan kami. And then eventually, doon nagsimula yung aming pakipagkaibigan. Alam niyo po, isang nakakatuwang ginawa sa akin ng pastor na ito, dinalhan niya ako ng gulay na anis doon sa backyard ng kanilang simbahan. Ito po ba nakakaganda yung mga ganoon? Kasi ito po ang gusto ko na ang lahat mapaglingkuran. Pero dahil nga po ay Catholic priest, ang iba ay hesitant na lumapit. Ngayon, sa politika, lahat tutulungan mo. Di po ba, walang sinasabi ko anumang sekta, anong relihiyon, anong katatayuan sa buhay. Pero sabi nga po ni Bishop, pare ako. Kaya po ang pamanhikan ko sa mga local government officials, nasabi ko nga po kahit sa sarili ko, nagpare ako, gampanan ko ng maayos yung tungkulin ko bilang pare, hindi para laging sinusunod at nasusunod. Kasi di ba laging sabi, ang utos ng hari, di nababali. Ang utos ng pare, hindi nababali. Hindi po totoo yan, no? Kasi po ang pare ay isang lingkod kasama ng mga naglilingkod sa simbahan at sa bayan. Kaya nakakatuwa po na sa panahon, bahagi ng Jubilee Year, binigyan po ng pansin ang mga naglilingkod sa bayan. Localize po itong Sabadong ito, na supposedly nga po, kaya medyo nag-ayo din kami, naghanda rin po ng konti kasi dapat po installation ko mamayang hapon.
At saka 24th sacerdotal anniversary ko po ay nagkasakit ang ating obispo, so napospon po yun. Kaya dito kami nag-focus para po sa inyo. Kasi tinatanaw po namin ng may kagandahang loob ang ginagawa ninyong paglilingkod. Ang akin lang pong pamanhikan, alam ko po, hindi naman tayo perpekto. Nagkukulang pa rin tayo, nagkakamali pa rin tayo. Pero sana po, ang pagsumikapan natin ay yung tayo ay tunay at maging totoong tagapaglingkod ng bayan, iniluklok ng mga tao kasi alam nila na may magagawa kayo para sa amin. Kasi po ang aking pamangkin po ay barangay captain din po ng barangay Sampaloc, Tanay Rizal. At yun din po ang madalas kong ipinapaalaala sa kanya. Kasi po, ang totoong paglilingkod ay nagmumula sa puso. Kahit sabihin na natin na kayo nagkamali, nagkulang, pwede naman po yung ayusin. Minsan kasi pag nagkamali tayo at nagkulang, yun ang nagiging hadlang upang ibigay natin ng totoo pa rin ang sarili natin dahil minsan naninimbang na tayo sa sasabihin ng tao. Hindi po. Dahil tayo po ang kumikilos, tayo ang gumagawa. Kaya minsan kahit barangay tanod, hindi na natin mapasunod. Kasi kulang tayo saan? Sa pakikisuyo at pamamanhik. Kayo po ay lingkod na ibig sabihin, ano ang pangangailangan ng tao para sa ikabubuti ng mamamayan, yun po yun sanang ating gagampanan. Hindi po kayo ang pinaglilingkuran ng bayan. Kayo po ang tagapagligod. Parang sa akin din po. Ako'y parish priest, hindi po ibig sabihin, ako ang pinaglilingkuran man naglilingkod sa simbahan. Hindi po. Ako lang ang nangunguna upang kaming lahat ay makapaglingkod sa bayan ng Diyos. Yun po ang totoo. Kaya minsan nakakalungkot. Makikisuyo tayo, hindi natin magawang ipaabot. Nahihiya tayo, although ikaw ang mataas sa isang barangay. Bakit ka nahihiya? Baka naman may itinatago ka na baka balikan ka ng kapwa mo lingkod kaya hindi mo masabihan. O kaya may utang na loob ka. Alam niyo po ang utang na loob hindi maganda. Ito po dapat ay pagtanaw ng kagandahang loob. Kasi pag utang, kailangan bayaran mo. Pero pagtanaw ng kagandahang loob, ibig sabihin, you are doing this dahil alam mo na ito ay para sa ikabubuti nila at mapapabuti ka rin sa paglilingkod. Kaya po, sa napakagandang paalaala na ang kailangan sa naglilingkod ay isang buong pusong paglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao. Pero sino naman po ang pinaglilingkuran natin? Tao. Kaya lamang po dapat yung paglilingkod natin ay pasok o lagpas at ang makikita ay ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. At 3 puntos po ang gusto kong bigyang iwan. Una, ang totoong paglilingkod po na nagmumula sa puso ay hindi naghahangad ng papuri ng tao. At minsan doon tayo natitisod Gusto natin, lagi tayong papupurihan sa ating ginagawa. Aba, sa totoo lang po, tungkulin natin yan. Kaya hindi dapat tayo papurihan. Tungkulin natin yan. Ginagawa natin yan. Gagawin natin yan. Kasi tungkulin natin yan sa bayan. Tungkulin ko to sa simbahan. At hindi kinakailangan laging naghihintay na, Father, salamat ha. Ito, ganito, ganyan. Gampanin natin yon. Kailangan nila yon na ibigay natin sa kanila. Huwag tayo masyadong pa-importante. Huwag tayo masyadong pa-special. Papuri ng Diyos, hindi papuri ng tao. Kasi sabi nga po, pag ibinigay na sa inyo ang papuri, wala na tayong tatanggaping pagpapala sa Panginoon. Okay lang po sa akin kahit hindi ma-appreciate ng iba yung ginagawa kong mabuti, pero nalalaman ito ng Panginoon. Siya po ang bahala na. Kasi nandun yung talagang direksyon ng buhay natin. Po? Pangalawa po, yung sa ating paglilingkod na mula sa puso ay isang totoong paglilingkod at hindi trabaho. Para bagang it is our vocation, it is our advocacy to help the people. It is our responsibility to help them. Hindi po ito trabaho.
ito ay paglilingkod. Ito ay pagbibigay ng sarili. Kahit sabihin na po na may mga allowance kayo, kami rin pong pare, may mga allowance din po kami. Pero hindi ibig sabihin na yung allowance na yun ay bayad sa ginagawa natin. Hindi po nababayaran ang paglilingkod. Dahil ang paglilingkod po ay base sa biyaya ng Diyos at siya rin po ang magbabalik nito sa atin. Kasi pagtrabaho po ang ginawa natin, ang lagi nating aasahan, reciprocation. Ano yon? Kailangan may kapalit. Parang katulad ko po, ipinapaalala ko po ngayon sa mga mananampalataya. Kung mayroon po kayong may sakit na mga mahal sa buhay at hindi na pwedeng magsimba, tanungin niyo po kung gusto nilang puntahan ng pare. Minsan po kasi ayaw papunta sa pare kasi akala pag pinuntahan ng pare, mamamatay na. Hindi naman po totoo yun. Ano po? I-anoint ko, pakukumpisalin ko kung pwede pa. Ayaw pong tumagpasabi kasi ay niisip nila pag tumawag ng pare, may bayad. Wala po. Paglilingkod po ito eh. May ibang nag-aabot ng in-kind. Pasasalamat po yun nila. Pero yung obligahin kayo na magbigay ng envelope sa pare dahil pununtahan kayo sa bahay ninyo, in-anoint, nagpakumpisal, or whatever, hindi po ganoon ang simbahan. Hindi po ganoon ang pare. Kaya po ngayon sa patay, hindi po rin kayo magsabi, magkano ang bayad kapag nagpamisa sa patay? Wala pong bayad yun, ha? Kung gusto po ninyo mag-donate sa simbahan, pwede po. Kung ayaw naman po ninyo mag-donate, wala pong problema doon. Pero sabi ko nga, ang maganda, buhay pa, ay magsimba na. Huwag yung kung kailang patay na, saka pamimisahan. Kasi libre naman pala yung pamisa sa patay. Eh kahit po yung misa sa buhay, libre. Yung araw, tuwing linggo, magsimba kayo dito. Kung may ihuhulog kayo, fine. Kung wala, fine. Ang mahalaga, you are present as members of this community. Yun po yun, ito ay parang bukasyon. Hindi ito trabaho. Ito'y paglilingkod. At ang paglilingkod ay mula sa puso. Pagtrabaho po, minsan napipilitan yan. Kaya minsan magagalitin tayo Kaya minsan masungit tayo Kasi ang tingin natin, nagtratrabaho tayo. Hindi po, naglilingkod tayo. At pangatlo, ang paglilingkod po na nagmumula sa puso ay pagpapahayag ng pasasalamat at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. You are serving the people because you love them. You are serving the people because you love God. Hindi ako naglilingkod sa tao para sa susunod na eleksyon, iboto uli nila ako. Naglilingkod ako dahil ako'y binoto nila ngayon at ako'y naglilingkod para sa kanila bilang paglilingkod ko at pasasalamat sa Diyos na siyang dahilan kung bakit may buhay ako ngayon. May kakayahan akong maglingkod. Alam niyo po kung ganito ang pananaw natin, kahit minsan mahirap yung ginagawa natin, masaya pa rin. Alam niyo po, ang daming paring nagtataka, bakit daw po ako dito inilagay sa Kisaw? Considering na una, ako daw po'y senior clergy na. Totoo naman po yun. 24 years na po ako sa pagkapare. Pangalawa, sabi nila, itong parokyang ito ay para sa mga nagsisimulang pare para mas may grounded sila sa pagtungo nila sa iba't ibang parokya. Ay nagsabi pa nga po na, kasi naman ikaw Pero alam niyo po, lagi kong sinasabi, kung saan ako ilagay ng Panginoon, lalago ako at ang mga taong pinaglilingkuran ko. Hindi po ako namimili ng simbahan kung saan man ako ilagay. Naranasan ko na po sa simbahang malaki, naranasan ko na sa simbahang maraming mayayaman, pero hindi ibig sabihin, pag nandun na ako, hindi na ako pwedeng ilagay sa maliit na parokya. Hindi ibig sabihin, hindi na ako pwedeng ilagay sa mahirap na parokya. Bakit pa ako nagpare kung mamimili lang din pala ako at magpapalakas ako sa obispo para mapalagay ko sa malaking parokya? Alaan po natin, laging may misyon tayo kapag tayo ay pinahahayo ng Panginoon. Kaya po kayo mga kapatid sa paglilingkod, ibinoto po kayo ng tao dahil yun ang ninais ng Diyos. Sana po sa inyong munting kakayahan, ako kay Kuya Dan, di ko na po yan matatawaran.
Kasi simula ng hindi pa siya mayor, hanggang mayor at vice mayor, alam ko po kung paano siya naglilingkod sa bayan ng Diyos at sa bayan na ipinagkaloob ng Panginoon. At sana po, ma-inspired tayo sa Kanya. No po? Kasi po, darating ang panahon, kayo na yun mamumuno. Itong mga kabataan natin, kayo na. At sana sa pasimula pa lamang, maayos na yung disposition natin. Maayos na yung ating conviction. Bakit kayo nariyan? Para pag naangat kayo, mas lalo kayong magpapakumbaba at maglilingkod ng tapat sa sambayanan. Dahil yun ang pag-ibig na bunsod ng pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa. Sa muli po, maraming salamat at inaasahan po tayong lahat